Char. So, part 3. Naputol na naman kasi 10 minutes lang yung video. So, yun na, nagpa-endocrinologist na ako. Ganyan, nakita mataas nga yung prolactin ko. And, naresetahan ako noon ng, kasi before that, kasi nag-V2 siya ako noon ng, V2 siya, Androcur, and Estrofem. Yan. So, nireseta sa akin is Androcur 12.5 because nga, naka-V2 siya ako noon. 12.5 milligram per day, tapos 2 tabs ng estradiol. So, nireseta sa akin yun. Then, sabi, stop ko nga muna daw yung Progenon Brown Thailand, kasi hindi naman daw nila yun, hindi, sabi ng endocrinologist ko, hindi daw siya yata FDA approved dito, or hindi nila alam, or hindi nila kilala yung gamot yan. So, yun. Sige, sinunod ko, kasi babalik ako after 3 months, which is hindi na nga ako nakakabalik pa up until now. Pero gusto ko talagang bumalik para malaman kung ano na ba ang status ko, ganyan. And, tinigil ko talaga si V2 siya. Nung tinigil ko si V2 siya, never na ako nilabasan ng gata sa dede. And, ayun, kasi medyo ako sa para bang kapag ka nakapag-inject ka, parang feeling mo, ang ganda ng effect, 10 days or 15 days, okay pa rin. Kasi pagising mo, maganda yung hair mo, ganyan, malambot, tapos madaling suklayin, ganyan. So, tinigil ko muna just to be safe lang din sa akin. Yun, kinontinue ko lang, Estrofem ulit ako. Tapos, nung tinigil ko si V2 siya, trinay ko na mag 25 mg per day ulit. Kasi parang sabi ko, since nga hindi na ako nag-aano ng progesterone sa katawan, medyo tataasan ko na yung male blocker ko. Ayun, tinaasan ko yung male blocker ko, Androcur. Yan. So, okay naman sa akin. Mas, nung nagta 12.5 ako, everyday, medyo hindi ko rin talaga siya feel. And naglalagas yung buhok ko. Tapos, napansin ko na naka 25 mg na ako, everyday, parang mas umeffect sa akin. Tapos, hindi na din masyadong naglalagas yung buhok ko. So, sabi ko parang, okay na to, ganyan. So, kinontinue ko na lang siya up until now. Yan. Then, sa mga nagtatanong kung may mga enhancement din naman ako. Yes, nagpa-chin filler ako. 2 session. Then, nagpa-Barbie forehead ako. Yan. So, yung journey ko sa Barbie forehead, grabe. Kasi, pala yun lalagyan, after fillers, lalagyan ka naman ng Botox. Ayan. So, ngayon, nung nag-Botox, hindi ko maitaas tong kabila kong kilay. Ito. Kasi weak naman talaga tong kilay na to and hindi siya ganun kataas. First session ko, medyo ganun ko siya, ganyan. Medyo natataas-taas ko siya. Tapos, nung second session ko, kasi nga, dalawang session yon binayad ko. As in, talagang wala na siyang reaction kasi tinurukan ulit ako ng Botox dito. Sabi kasi Botox lang daw papaano doon. Doon natakot ako. So, ngayon, sabi naman sa akin nung naggawa is, babalik naman daw. And then, yon mga ilang months, bumalik siya, pero ganyan na siya. Hindi naman masyadong halata, pero hanggang dito na lang talaga siya. Ayan. Pero at least bumalik yung movement, diba? So, malakas ang loob natin. Tapos, ayun, ano pa ba? So, maybe I will end my, kwento. And kung may mga questions kayo, gagawa ko ng video.
Ayan. First time ko kasi mag-share. And sa mga curious sa ano, mga changes, ganyan, kung ano na bang, ano magandang ginagamit, ganyan, mga HRT. Ayan. So, nakwento ko na naman kung ano yung ginagamit ko HRT. Pampa-fresh, vitamin C, collagen, pero yung collagen ko tablet. Gluta, uminom akong gluta. Tapos, ano pa ba? Ayun lang. Then, diet talaga. Yun. Bumaba yung kilo ko noon. October, bumaba yung kilo ko kasi sobrang diet ako. Nag-IF ako, ganyan. Intermittent fasting. Naging 69 ako noon. Nakaya ko 69. As in talaga kasi hindi na ako nagkakain noon. And then, bumalik ako ng 71, 71. Tapos, syempre, holidays. Dumaan na naman yung bare months, holidays, ganyan, puro kain, ganyan. So, bumalik ako ng 72. Ngayon, medyo, hindi pa ako nakaka-recover kasi 73 ako ngayon. So, medyo mataba ako ngayon. And, trinay ko naman gumamit ng coffee. Yan. Coffee, tsaka ko na lang discuss. And, nakaka, siya, pampawala ng so, gutom pa lang, suppressant siya, ganyan. Hunger suppressant. Ayun. Pero na-maintain yung ko yung hugis. Yan. Then, nakalimutan ko, nagpa-ano din pala ako, nagpa-Jotox. Kasi before, ang taba ng pisngi ko, ganyan, as in talagang siya. Pero 5 months ago na rin tong Botox ko. So, kailangan ko nang bumalik. And sa mga nagtatanong kung saan naman ako nagpapa-enhance, kay Gluta Lounge. Yan. Pero marami namang pero maganda naman yung gawa sa ko. Sa forehead ko, hindi siya OA. Hindi siya parang flower horn, ganyan. As in, sakto-sakto lang. Before kasi talaga sobrang lubog to. Na parang, alam mo yun, kasi pag matatangkad kasi 5'8 ako. And, nag-start ako mag-HRT 29 years old. So, 30 na ako ngayon. And, yung bone ko talaga, bone structure ko, panlalaki, kamay, panlalaki, lahat, paa. Which is, hindi na kayang baguhin ng HRT. Ayan. And, sa katawan naman, yun nga, nagpa-suset na ako. Nagpa-BA ako. Tapos, nagpa-inject din ako ng balakang and pet. Ayan. So, 70K yung nagasto sa injection. And, okay naman siya. As in, nagkahubog naman yung katawan ko. Medyo tumaba lang ako ngayon. Kung gusto nyo makita. Ayan siya. Mahirap lang kasi medyo limited space. Ayun, yun lang guys for the for the journey of Kumpuruhus. Your ate girl Char. Ayan. Thank you. Basta may questions kayo, ask lang. Bye.